Noong August 21, 1986, habang natutulog ang mga tao malapit sa Lake Nyos, may isang malakas na splash ang narinig sa lawa. Yung ibang gising pa ay nagtataka kung ano yun. Pero ilang segundo lang ang lumipas, hindi na makahinga mga tao at mga hayop dito. Ang mga natutulog ay hindi na rin nagising. Ang iba naman ay sinubukang bumangon pero hindi na talaga kinaya. At nawalan na rin sila ng malay. Kinabukasan, natuklasan na lang na halos 1,700 na katao ang namatay sa pangyayaring ito. At maraming hayop din ang nawalan ng buhay. Ano kaya ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay? Supernatural cause ba ito o merong scientific explanation? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Siya nga pala, kung gusto nyo mag-trade ng Forex or ng cryptocurrency, merong demo account ang xmforex.com. Pwede nyo pag-aralan kung paano mag-trade ng Forex, ng crypto at ng stocks. Libre lang ang pag-register dito. I-click nyo lang ang link sa description box ng video ito. Huwag kalimutan, xmforex.com. Balik ulit tayo sa kwentuhan natin. Ang Lake Nyos ay isang lawa sa Cameroon, Africa. Nasa tuktok ng natutulog na bulkan ng lawa at may mataas na level ng carbon dioxide sa palibot nito. Ito ang rason na hindi ito pwedeng paliguan ng parehong tao at mga hayop. May volcanic dam ng maharang sa tubig na makadaloy sa mga karatig sapa. Noong August 21, 1986, walang babalang nagpakawala ang lawa ng tunay-tunaladang carbon dioxide na kumalat sa pinakamalapit na baryo. May isang komunidad na may layo sa lawa na halos 100 kilometers ay inabot ng nakamamatay na gas. Nasuffocate ang mga naninirahan doon na may halos 1,700 katao at nakaapekto din ng sobra sa 3,500 na mga hayop. Minuto lang ang lumipas at natumba lahat ang mga nasa baryo. Makaraan ng ilang araw ay may isang nagbibisikleta na lalaki ang napadaan sa settlement na malapit sa Wum, ang baryong malapit sa Lake Nyos. Nakapunta na siya dito noon, kaya medyo nagtaka siya bakit napakatahimik ng lugar ng araw na yon. Wala siyang nasasalubong kahit isang tao man lang. Sa unahan pa na kanya dinadaanan ay may nakita siyang isang patay na antelope. Kakamatay lang neto sabi ng lalaki. Paglingon niya sa paligid ay nakita niya ang iba pang mga hayop na pawang mga patay din. Napakamot siya sa ulo sa pagtataka. Ano kaya nangyari dito? Tanong niya sa kanyang sarili. Naisip niya na baka tinamaan namang ito na kidlat, kaya napakarami na nagkalat na patay na katawan ng hayop. Nagpatuloy pa siya, pero naglakad na lamang ito. Tulak-tulak ang kanyang bike papasok sa baryo. Nang makapasok na siya sa baryo, ay sumigaw pa siya para malaman kung may tao nga ba doon. Tao po! May tao ba dito? Tao po! Pero walang sumasagot sa kanya. Kumatok siya sa unang bahay na malapit sa kanya, pero hindi pa rin siya nakarinig ng sagot. Sa sobrang pagtataka, naisipan niya na lang na mang-osyoso pa. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa isang bahay. Tao po! May tao ba dito? Laking gulat niya sa nakita niya sa loob ng bahay. Nakahandusay ang lahat sa sahig at wala ng buhay. Pumunta siya sa iba't ibang mga bahay at pare-pareho ang nasaksihan niya. Naubos ang mga tao sa baryo, pati na ang mga hayop. Sa sobrang panik, iniwan niya ang kanyang bike at mabilis na tumakbo pabalik sa Wum. Sinabihan niya ang mga taong nakakasalubong niya tungkol sa kanyang mga nakita. At kagaya niya, may iba pang mga tao ang nasa Wum na rin para ipaalam kung ano ang nangyari sa kanilang settlement na malapit sa lawa. May ibang nagkwento na may narinig silang putok mula sa lawa, habang iba naman ay nagsabing meron napakasangsang na amoy silang halata bago sila hinimatay. May iba pang nakaligtas nga pero hindi nagising kaagad. Umabot pa ng ilang araw bago sila nagising. At nang matauhan ay nakita na nilang mga patay na ang kanilang mga mahal sa buhay. Halos lahat ng mga nasa settlement at mga baryo na may layong 25 km radius mula sa lawa ay halos namatay lahat at may ilan lang ang maswerteng nakaligtas. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na kumitil ng buhay ang Lake Nyos. Noong August 15, 1984, may halos ganitong pangyayari ang naganap mga 60 miles ang layo mula sa lawa. Umabot din sa 37 ang namatay. Pero ang Lake Monon naman ang pumutok noon.
Ang sabi ng mga volcanologists na nagsusuri noon ay maaari may volcanic eruption na naganap sa ilalim ng lawa, kaya nagpakawala ito na carbon monoxide. Pero wala din binigay na conclusive explanation ng mga ito. Subalit ang naganap noong 1986 sa mga sitio ng Chia, Nayos at Subom ay mas malala kumpara doon sa 1984 na pangyayari. Parang pinatulog lang ang mga tao at mga hayop. Ang ibang mga biktima ay nakitaan din na may dugo sa palibot ng kanilang mga bibig at ilong. Maaari nagsuka muna din ng mga ito bago tuluyang nawalan ng malay. Nang magising ang mga nakaligtas, sinabi nilang wala sila naalalang bagay na nasira o kahit na anong patunay na may kaguluhan nangyari. Basta nagising silang patay na makasamahan nila, maging langaw at langgam ay naubos din. Ang sabi ng isang nakaligtas mula sa settlement na si Joseph Nequain, "Hindi ako makapagsalita, tapos bigla na lang ako hinimatay. Hindi ko mabuksan ang bibig ko kasi napakabaho ng naamoy ko." Kwento nito habang inaalalang lahat. Pagkatapos ay narinig ko ang anak kong babae na humihilik ng kakaiba. Talagang kakaibang paghilik. Sinubukan ko pang puntahan siya sa higaan niya, pero natumba ako. Nagkasugat ang mga braso ko. Hindi ko nga maalala kung paano ko nakuha yun. Sinubukan kong magsalita pero wala talaga lumalabas. Hanggang hinimatay na ako. Pero ang anak ko, namatay siya. Ang nakakalungkot na pagsasalaysay ni Joseph. Lumipas ang ilang mga araw ay dumating na ang mga scientists mula sa France at Amerika para imbestigahan ang nangyari. Wala silang nahanap na senyales sa trauma o anumang klaseng labanan. Basta ang mga tao ay namatay na para natutulog lang. Nagpatuloy pa sila sa pag-iimbestiga at pinuntahan nila ang mga sitio na mas malapit pa sa Lake Nayos. Doon nila nahanap ang mas marami pang katawan na wala ng mga buhay. Pagdating naman ng mga eksperto sa lawa, ay nagtataka sila dahil ang kulay ng tubig ay dark brown. Ang sabi ng isang scientist mula sa University of Michigan na si George Kling, isa ito nakakalitong kalamidad na kahit ang mga scientist ay hindi makapagbigay ng paliwanag. Alam ng mga eksperto na ang lawa ang may gawa na pagkamatay ng mga tao. Pero ang hindi nila mabigyan ng paliwanag ay kung paano ito umabot sa mga lugar na halos 25 kilometers ang layo. Kaya nagsaliksik pa sila at dito nila nalaman na ang carbon dioxide pala ay naipon dahil sa matinding high pressure. Marahil kaya nangyari ito ay nagkaroon ng landslide sa lawa at nagalaw ito kaya nakalabas ang gas mula sa ilalim papuntang itaas. Ayon din sa isang scientist, maaring nagkaroon ng pagsabog sa ilalim ng lawa kaya nakawala ang gas at lahat ng naabot nito ay nalason. Sa mga lugar na malapit sa lawa, hindi na gaano kataas ang pag-angat ng level ng carbon dioxide sa hangin. Hindi na halos aabot na 1%. Pero ang sa palibot ng lawa ay umaabot pa rin sa halos 10% ang pag-angat ng level nito. Kaya ginagawa ng mga eksperto ang lahat para makontain ito at hindi na kumalat pa. Pero kagaya ng sinabi ng isang professor, wala talaga matibay na paliwanag ang nabigay ng mga scientists kung ano talaga ang sanhi na pagkalat ng lason. Ang sigurado sila ay nangyari ito bandang alas 9 ng gabi at dahil mas mabigat ang carbon dioxide kaysa ordinaryong hangin, kaya mabilis itong nakababa sa mga settlement at mga kabahayan. Nilukuban neto ang halos 50 meters na makapal na toxic gas ang buong bayan. Kaya naging imposible para sa mga naninirahan na malapit sa lawa ang makaligtas. Ayon naman kay David Gresan, isang geologist, ang volcanic gas na lumalabas galing sa ilalim ng lupa ay natunaw pero naging concentrated sa pinakailalim ng tubig. Para maiwasan na mangyari ito, noong 2001, siniguro ng gobyerno ng Cameroon na malagyan ng mga tubo para maipalabas ang gas ng paunti-unti para hindi maulit ang pagsabog kapag naipon ito. Subalit may nakita na naman silang problema. Makalipas ang 10 taon, mas malaki pa raw na pagsabog ang pwedeng mangyari. Kaya dinagdagan pa nila ng tubo para sumipsip ng gas at marilis sa hangin na paunti-unti. Pero ang natural na pader na nabuo sa paligid ng lawa ay humihina na rin dahil sa mga pagbubutas na ginagawa para makabit ang mga tubo. Ano ang mangyari kung may pagyanig at matanggal ang mga tubo?
Ano mangyayari kung umapa mula sa mga butas ang tubig mula sa lawa? Kaya kahit hindi pa man nangyayari ay ginawa na kagad ng dam sa palibot ng lawa. Pero hindi naniniwala ang mga researchers na makakapigil ito sa sakunang pwede maidulot ng tubig. Base naman sa nabuong research na naitala sa Journal of African Earth Sciences, matagumpay ang ginawa nilang paglalagay ng tubo. Nagawa nilang maalis ang gas na paunti-unti mula sa Lake Nyos. At ang kailangan na lamang ay masiguro na maging matatag ang mga tubo at ang palibot na pader para hindi ito maging problema.